napakadaming mga, syempre talagang ang daming gustong magkatumba sa alindog ko. At syempre ang promotor niyan ay si Liza Araneta Marcos at si Coting Jr. So today, sasagutin natin, although I'll be interviewing my lawyer next week. Next week kasi bisibisihan siya. Tinawagan niya ako today na sasabihin na na-file na yung anti-SLAPP motion. Wala niyan sa Pilipinas. Okay? Wala rin, hindi lahat ng states sa Amerika ay merong ganyan. So, actually, ni-research natin yung mga designers no, na nag-file sa atin ng case. Sabi nga ng mga lawyers na mga kakilala ko dito, na napaka-expensive. Okay? Mga mamahaling lawyer o law firm yung hinire nila. Syempre, alam naman po sino ang mga yan. Diba? Sino ang mga nakadikit sa kanila. But anyway, naalala ko, nagpa-press con itong dati kong, yung tinulungan ko na magbenta ng jacket. Tinulungan ko si Bacudyo, naka-publish naman yung pangalan niya. Actually, eto, mamaya, isa-isahin natin. Ayan, mga kababayan. Pinost na ni Mother Pebbles dyan ng bonggang-bongga. Okay? So, naka-publish na po yan dito sa US. So, gusto ko muna pasalamatan yung mga puting ahas at yung mga taong nag-message sa akin secretly na tinulungan nila ako na mag-transcribe with my busy schedule dyan sa Pilipinas. Alam nyo yan kung sino kayo. Yung mga nag-transcribe, yung mga nag-gather ng information para i-forward sa aking lawyer. Thank you so much, guys. At napaka-easy sa akin. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin yung ating vlog. Kasi maraming talagang taong tumulong sa akin na, yun nga, nagta-transcribe nito. So, January, I think, nagpakalat ang mga bangag na mga New Jollibee Pinoy Summer Specials. Ube Cheese Pie, 6 na real ube halaya and cheese. Buko Pandan Sundae, kabataan ni Liza Tanas at na Marcos Jr. na kesyo ako daw ay makukulong na, di ba? Ako daw ay makukulong na si Marlica, magbabayad ng $2 million. At sinasabi mismo ng lawyer nila, 99.9% ang chance nilang manalo sa kanilang kaso. Okay? So, kung ano man yung sasabihin ko dito, kasi sabi ng lawyer ko, kung ano lang yung naka-publish, yun lang ang pwede kong sabihin. So, ito po mga palangga. Hindi totoong makukulong na ako. Okay? Number one, hindi po totoong makukulong ako dahil wala naman criminal case or conviction sa akin. Pero ito ay learning ito sa mga artista. Matututo ang lahat kayo dito, mga artista, mga politiko, mga pulpol. You will learn from this case. Kasi sino ba naman ang taong, walang pera, walang dating pambayad sa kuryente, tapos can afford, di ba? Can afford ng sobrang expensive. Okay, slap bitch. Sabi ni Den Scorpion, I was right that Maharlika will bitch slap them all. Okay. So ano ba to yung anti-slap? Okay? Ipaintindi ko sa inyo ng simpleng-simple lang na sa aking pagkakaintindi. Okay? Yung ibig sabihin ng slap, okay? Yung ginagawa nila sa atin, no? Kung nasa California kayo, may mic naman ako, ba't ako sumisigaw? Okay? So, yung ginagawa nila sa atin palangga, katulad yung ginagawa sa mga vloggers, ang tawag yan parang, sa layman's term siguro, pagkakaintindi ko, pinapatahimik tayo. Diba? Pinapatahimik tayo, ayaw nila magsalita. Tayo, laban dito o nag-criticize tayo sa mga public figures, kasama yung mga artista at mga politiko, yan mga ganyan, mga celebrity. Ngayon, mga kababayan, ang ibig sabihin ng anti-slap motion, which is yung ang final namin ng lawyer ko, ang meaning kasi ng slap is ito. Basahin natin. Strategic lawsuit against
public participation. Okay? Ano ba to sa Tagalog? Ang ibig sabihin, itong batas na ito, mga palangga, dito sa California ay layuning pinoprotektahan, okay, ang kalayaan ng pagpapahayag, pananalita at karapatan, okay, sa petisyon mula sa para pigilan yung mga walang kabuluhang kaso ng mga politiko o mga artista. Dahil ngayon si Christopher Min dyan sa Pilipinas, kinasuhan din. Pero wala siya sa California, so hindi ito applicable sa kanya. So, mga kababayan, para patahimikin tayo. So, itong anti-SLAPP na ito ay sagot, okay, sagot ko o sagot ng isang individual, okay, sa mga legal na pananakot. So, yung ginagawa nilang pananakot, nililegalize nila para ubusin ang panahon mo. Buti na lang may mga palangga ako, gumastos ka or ma-distract ka sa iyong laban. Okay? So, itong ibig sabihin ng SLAPP. Itong anti-SLAPP. Ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga akusado like me na pinagbibintangan na ganito na ganyan, di ba? At itong mga kaso pinag-uusapan dito ay usapin ng pampubliko. Ibig sabihin, binubusalan ako, di ba? Binumura ko yung mga jutang ginimis. Ine-expose ko yung corruption and everything, smuggling. Actually, may itatakal natin lahat yan. So, kumbaga, bago pa magkaroon ng discovery or pre-trial na tinatawag ng mga abogado, magagaling kayo. I'll try my best na ma-explain sa aking mga palangga, mga basic lang. So, ito yung naglalayon. Kumbaga, itong batas na ito dito sa California, para jompalin, okay, tampalin yung mga politiko o celebrity na mga public figures na pinipigilan tayo na maki-participate sa public discourse. Ito yung ginagawa sa Maisog, di ba? Pinipigilan tayo. So, ito yung mga harassment. So, dito sa California, talagang yung freedom of speech ay napakahalaga at talagang maraming mga advocates, marami talagang pumuprotekta dito. So now, let's go to this published by my lawyer. Here we go. Okay, mga palangga. Tingnan natin. So yan, today, nakikita nyo ba gumagalaw-galaw? Okay, gumagalaw-galaw, right? Tingnan natin. Okay, gumagalaw-galaw. Sunod kayo sa akin ng bonggang-bongga. So ngayong araw na to ay final yan Claire Contreras, a.k.a. Maharlika, anti-SLAPP motion against Abel Bacudio. Siya yung taong tinulungan ko. Bumili kayo ng mga jackets dahil naawa ako sa kanya, dahil wala nga pambayad sa kuryente, coming from him, ganyan, So yan, tinulungan ko yan. O diba? Masama ka pa, no? Nakatulong ka na, masama ka pa rin. Just so happened na inilabas ko ang tunay na kulay niya, ayan, nag-file ng case ng napakamahal na abogado dito sa California. Okay? Discuss natin to. 47 minutes ago, pinost ng aking lawyer. Okay? I represent Claire Contreras, who is a Filipino-American video blogger in Southern California, an outspoken critic of the current administration of Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, ilalagay ko kayo sa international, sa ngalan ng legalidad. Okay? Hindi nagtatapos ang pananakot niyo sa akin, pagpapakalat ninyo ng kasinungalingan, Lisa, na ako ay papakukulong or may kriminal o kung ano-ano mga kadyotahan mo, Lisa. I'm addressing Lisa, Tanas, and Marcos Jr. Okay, balikan natin to. Sabi ng lawyer ko, she has been sued for defamation by a Filipino designer with close ties to the Marcos family. And today, we filed a motion under California's anti-SLAPP law to dismiss the claims. Kumbaga, bago pa mapunta sa pre-trial, itong anti-SLAPP motion na ito, kumbaga, jajampalin mo na. Kasi ito ay pang-gigipit, pang-haras, gamit ang ang influensya ng presidenteng bangag, gamit ang kanilang effort. The anti-SLAPP law is designed to protect people from
strategic lawsuits against public participation. Diba, pinasa ko din na yan. Dahil ayaw nilang magnangabels tayo. Ayaw ni Marcos Jr. na i-expose po yung pagiging bangag niya, ang pagkasampot niya sa smuggling, pagsampot niya sa lahat ng mga kawalangan. So ito yung ginagawa sa atin. Kinakasuhan tayo. Kaya magpasalamat na lang tayo kasi nasa California kayo, ako, meron tayong anti-SLAPP. At dito, hindi naman, I'm not saying na hindi nangyayari, pero may batas pa rin dito na hindi kayang bilhin ni Liza Smugs. Okay, basahin natin. Okay? I normally, sabi ng lawyer ko, do not post motions pending cases, but because this was such an undertaking and because of the seriousness of the situation of the Philippines where the current president is trying to whitewash the abuses of his father's reign and where journalists are being jailed and killed, sabi niya, I wanted to share it so that people might gain an understanding of what is happening there. Para malaman ng lahat, hindi lang ng Pilipino, ng Amerikano, ng buong mundo, kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas na pag-iipit ng gobyernong bangag. Well, this is an important issue on a personal level. It was a thrill to work with some lawyers whom I have great respect for Mark Rendaza, Carl Cronenberg, and Leia Bullock. Okay? I am grateful for their assistance in this matter. They are my counsel. Okay? The hearing on this matter will be June. Okay? Sa June ang hearing nito, mga kababayan. Ngayon, nakikita niyo ba yan? Tingnan niyo nakapublish yan. Alright, so, okay, in the United States District Court in the Central District of California, ayan, nakita niyo? Notice of motion and special motion of defendant Claire Gutierrez to strike plaintiffs. Okay, ito si Bacudio yung plaintiff. Complaint supporting memorandum of points and authorities request for judicial notice proposed. Ayan. Sino yung nag-file? Ayan. Dahil isa sa mga witness ko, nakita mo filed with declaration of Attorney Glenn E. Chong, Claire Gutierrez, and Vicente Conanan. That's Mother Pebbles. Okay? Pebbles Talakera. Bennett Kelly and Carl Cronenberg, attaching declarations of John Doe number 1 and John Doe number 2. So, ito yung sinasabi ko yan sa nakaraan. So, meron pa akong mga witnesses, John Doe number 1, John Doe number 2, kasi ayaw nilang ma-expose. So, kung pasalamatan si Attorney Glenn Chong na talagang matapang at si Mother Pebbles na talagang hayagang nagpag-testify ayon sa kanyang personal knowledge dito sa mga kasong ito. Okay? So, nakita niyo yan mga kababayan, to all parties and their attorney of record, please take notice. On June 21, 2024, ayan po yung hearing. But, hindi po ako pupunta dyan kasi lawyers to lawyers lang yan. Okay, at 10:30 a.m., ayan. So, huwag natin basahin lahat. Okay? Basayan ang address. Sabi dito, Maharlika 6 dismissal of the complaint under 425, huwag natin basahin yung batas kasi hindi ko naman, dapat lawyer ko mag-discuss niyan, interviewan ko nga siya. Anyway, sabi dito, ang batas na ito ay, sabi dito, her speech connected to an issue of public interest. Her speech is protected by the First Amendment and by Section 2 of the California Constitution. In addition, plaintiff is a public figure and is therefore subject to the actual malice standard as laid out in New York. Ayan, nag-state sa mga case. Sabi dito, for the reasons, plaintiff cannot meet his burden under section of showing a probability of prevailing. Okay? Hindi niya mamimit na nanalo siya ng $2 million. Okay? Ayan. So dito, ma-amaze ka mga kababayan. Table of contents, mga palangga, ayan yung mga ito kasi yung ano niya sa akin, kinaso. Alright, number 1, okay? Ano ba to? Babasahin ko lang, protected yan. Nakata nyo dito. Table of contents, introduction, Maharlika anti-SLAPP, motion to strike. Maharlika engage in protected activity in connection with a matter of public interest. So, ang vlog ko kasi, it's about public interest. So, I talk about corruption.
smuggling, lahat ng kabalbalan. So, papasok nga dito, kaya pasok na pasok ang anti-slum dito kasi ito yung mga ginagawa din ng mga ibang politiko dito sa Amerika. Kaya may ganitoong batas na naganap dito sa Amerika. So ngayon, nakalagay dyan, hindi ko alam kung naka-public to plaintiff's relationship with Maharlika. So meron ako explanation dyan. Plaintiff gave a Rolex to Sandro Marcos kasi i-deny na ito. Okay? I-deny ito. Pero may mga ebidensya tayong support evidence than later. Tapos dito, plaintiff eagerly participated in government corruption. So may mga ebidensya din ako dyan. Okay? Gulat sila, no? Plaintiff admitted that he could not pay his electricity bills. May ebidensya din ako dyan kahit pinuran niya. Okay? Plaintiff admitted Lisa Marcos helped with the visa for his family. May ebidensya din ako dyan mga palangga kahit hindi na yan. Okay? The public interest compels granting the motion, So, table of contents. Ano ba dito? Wag na to mga to, medyo complicated yan, mga batas, mga ano yan, mga previous cases na kumbaga sinusupport, in support dito sa kaso ko. At Adam Taylor, yan, huwag natin yan. Pumunta tayo sa memorandum points and authorities. Sabi dito, sa memorandum of points and authorities, defendant, that's me, darling, submit this memorandum in support of its motion for an order pursuant to Section 425 of the California Civil Procedure Code for an order striking the complaint by plaintiff Abel Bacudio. Kumbaga, sabi ko kanina, bago ang trial, ginampal mo na. Kasi, bakit mo din jampalin? With the evidence na ipapresent natin later na nakapublish. Ito kagandahan dito sa Amerika, lahat nakapublish. I-google nyo lang dyan, Bacudio versus Contreras. Lalabas yung mga pangalan namin, yung mga date ng filing, lahat. Sa Pilipinas, parang hindi pa tayo ganito. Okay, parang ang bagal, parang pagod, lalo na si Bacudio ng presidente, no? Hindi talaga tayo magiging ganitong ka-modern. Okay? This motion argues that a fashion designer who became infamous for praising Imelda Marcos, the disgraced, former First Lady of the Philippines, who plundered billions from country's coffers. Ayan, nahalungkat na naman ang pagnanakaw. And then regains fame and status when Ferdinand Marcos Jr., elected president, may not use the courts to silence a California citizen who video broadcast reports of the corruption of the Marcos restoration and his participation in it. Diba? So, hindi dapat, hindi dapat tayo papayag na ganun-ganun lang tayo dahil may impluensya o presidente o first lady o mga bangag, hindi tayo lalaban. Okay, introduction. Defendant is a Filipino-American video blogger based in Los Angeles since 2015. Ayan, alam niyo naman, broadcast volume TV via YouTube and social media channels under moniker Maharlika Bolchaquera. Defendant chose ito. Ito sinabi ko kasi dito lang ako ng lawyer ko. The name Maharlika because it is a Tagalog phrase from the pre-colonial era that means brave and fighter, as she is an outspoken critic of corruption and injustice that exists in the Philippines. Today, ayan, 278 pa lang yan. Pero ilan na ba tayo ngayon? Ang followers natin ngayon. So, nung nanghingi siya sa akin ng picture, 278, never 290, Okay? 290. Ngayon, mga kababayan, here. Okay, today, she is then an award-winning journalist with over 278,000 subscribers and 68 million views primarily in the Philippines. Yan po nakalagay yan sa anong tawag dyan? Yun ba sa YouTube? I forget the term. But anyway, doon sa statistics. So ngayon, sabi ko doon sa lawyer ko, bakit naman journalist award-winning ako? Sabi niya sa akin, here in the US, you are considered as a journalist. Actually, you have more than viewership and followers than the regular journalist. Sabi niya, so you are a journalist. Sabi niya. Tapos actually, pinag-usapan niya kanina, meron daw siyang
dadalhin daw niya ako dun sa isang organization ng mga journalists, hindi mga Pilipino, mga puti. Sabi niya, I will bring you there, I will introduce you to them. Kasi, basta, mga ganun, sobrang exciting. Okay? So, may mga bagay kasi hindi ko pala pwedeng sabihin. I have to, isipin ko ng bonggang-bongga. Alright. Sabi dito, over the last year, her reporting helped shape debate in the Philippines and across the Filipino diaspora, as is evident by the current controversy over alleged cocaine by the President Ferdinand Bongbong Marcos. Di ba? Alam mo nang ginagawa pa lang namin to, hindi pa kasama yung Coca-Cola dito eh. It just so happened na nagkaroon ng hearing, kaya kumabog na naman sa baga na idagdag natin sa ating kaso. Alright? Ayan mga kababayan public yan. Alright? Defendant is a former friend of plaintiff, a well-known Filipino fashion designer, o well-known na ngayon, di ba? And helped revive his career by introducing him to BBM and his wife Liza Marcos during the 2022 presidential campaign. Once elected, however, BBM closed the door on some of his campaign promises and opened the door to corruption, leading Maharlika to shift from supporter to a vocal critic. Okay, di ba? Naintindihan naman yan. So, totoo naman na ipinakalala ko siya, pinromote ko ang mga gawa niya kahit sa inyo, pero dinideny niya yan. So, kung ano mangyayari, sabi ko, magbabakbakan tayo sa korte, at I'm looking forward na dito pa lang sa anti-slap, ikakabog na kayo. I'm just looking for that. Hindi ako magsasalita na 99.9% na panalo na ako. But with all of this substantial, evidence that I am presenting to you guys, you will be the jurors. You will be the judge. Hindi tayo putulan ng mga abogadong pulpol doon na mga binayaran ni Lisa sa Pilipinas, mga binayaran ni Lisa Bangag, at yung iba pang mga bangag yung mga kakilala na 99.9% na sila magpanalo at pulong na ako. Alam mo, yung mga counsel ko, yung mga lawyers, you know what they said that? Sabi ko, on their press conference, they said that they are 99.9% they will win the case. Sabi niya, so we're gonna have like 1%? Sabi ka dun sa, so nagtawa na ng mga lawyers ko. Okay, so ngayon, ito na. Okay. Ay, ito pala dapat ituloy ko. BBM closed the door on some of his campaign's promise and opened the door to corruption, leading Maharlika to shift from supporter to vocal critic, earning the wrath of First Lady Liza Marcos. Sabi ko sa iyo, Liza, ilalagay talaga kita ng bonggang-bongga sa international. When Maharlika discovered the plaintiff was participating in this corruption, she used her platform to speak out against her one-time friend as well for his involvement in bribery and kickbacks. Plaintiff brings this defamation action. You know what? Yung mga magbabasa ng mga journalists o vloggers, ito pwede niyong i-extract ng bonggang-bongga. Ito yung talagang pakuin nyo ng bonggang-bongga. Kasi ako limited lang yung mga iba. Mayroon pa dito na hindi ko pwedeng sabihin kasi it's ongoing. Plaintiffs bring this defamation action based on four categories of reports made by Maharlika on Bojack TV. Plaintiff action is part of a campaign of retribution against Maharlika by the Marcos administration and their allies. California anti-SLAPP statute expressly bars lawsuits challenging not only free speech but conduct and furtherance of free speech. So itong anti-SLAPP na nga, ito ay pumipigil, ito yung panangga ng mga critics like me, ng mga journalists, ng mga vlogger, para pigilan itong panghaharas o pangnanakot legally ng pakaso-kaso ng mga tiwaling politiko. Alright? As set forth below, there can be no question that Maharlika challenge conduct is in furtherance of Bojack TV's political commentary, which is core First Amendment activity, that government corruption in the Philippines is a matter of public concern. As a result, plaintiffs bears the burden to
to establish with competent evidence that he will prevail on the merits, he cannot meet this burden. So nasa ngayon sa kanya kung paano niya ngayon pasasinungalingan yung mga ebidensyang sinabit ko dito. Plaintiff, by his own admission, is a public figure in this matter. Moving from Asia's most influential daw siya, to the designer of choice for the first family. Di ba? Siyempre, Asia's most As a public figure, plaintiff must show by clear and convincing evidence that the defamatory statements were made with actual malice, that is, with knowledge that it was false or reckless disregard of whether it was false. Yan, Missy. Alam mo, kailangan niyang patunayan na may mali siya. Sinabi ko, ang intent ko sa kanya, isirain ko lang. Lahat po ng sinabi ko, actually, hindi diretso dito kay Macudio. Ang sinabi ko sa vlog ko ay about corruption ng Marcos. It just so happened that he's part of it. Okay? Basahin na natin mga comments. Godhild Arlan, sabi ni Sheila Riviera. Sabi ni Roca Balt, wrong move na idemanda ka madam basta may evidence ka. Correct. Pera na naman ng bayan ang binayad ni Lisa Tanas. Ano pa nga ba? Okay, tuloy natin ha. Okay, sabi dito, the reports by Maharlika about plaintiff, however, were not made maliciously or without regard to the truth, but were based on evidence supplied by plaintiff or credible parties. As a result, defendant's motion must be granted. So sabi niya, dapat daw, ang kinakausap dito is justice, okay? Ang magde-decide dito sa June 21. California anti-stop motion to strike, underlying policy, ayan, hindi natin yung babasahin. Okay, masyado na yung basahin nyo na lang if you have time. Okay, application federal court, bakit natin yung mga ebidensya, engage in protective activity, connection with a matter of public interest. Kasi nga, ang pinapaliwanag dito, my blog is all about public interest. Public figure ang pinapaliwanag niya. Ano ba to? Mahaba ito. Pero, tingnan natin yung mga tinatouch dito, ha? Okay? Ako lang nabasa ko na ito mga to, Alright? Dirty work. Okay, tingnan natin. Anti-slap. Ayan, mga kababayan. Okay, tingnan natin ano pa nilagay niya dito. Ito, ano to? Ito naman, in the United States Declaration of Claire Contreras in support of motion to strike. Yun, isa-strike ka natin. Ito na pala. Ito po sa natin, this is interesting. Okay? Ano pinagsasabi ko dito? Okay. I, Claire Contreras, the beautiful Maharlika, darling, I am the defendant in this action. The matters set forth in this declaration are known to me from my own personal knowledge, and if I called as a witness, I could and would competently testify thereto. Introduction. Ayan ang introduction ko. I am a Filipino-American entrepreneur. Nakalagay ba? Who immigrated to the United States in 2008, growing up in Quezon City, Philippines, most populous city, in family with limited means. I worked my way through school and eventually found success in the pharmaceutical industry and established my own business. After coming to the United States in 2008, I founded Brilliant Care Nursing Services, which is a caregiving business located in Los Angeles, California. Ayan, public naman yan. So yan yung mga introduction ng aking alindog. Then, corruption in the Philippines. Ayan. I am a proud Filipino-American, as I see the Philippines as a nation with great potential undermined by a legacy of kleptocracy. In the Philippines, by some estimates, much as 20% of yearly government appropriations are lost. Actually, kulang pa yan Kailangan kasi mag-attach ng mga article dito. Ayan na exhibit. Okay? Bojack TV, okay, ako yun. These concerns are what led me to launch my social media platform in 2015 that includes my YouTube channel, Bojack TV, which I broadcast under the moniker Maharlika Bojackera.
Na-explain ko na yan, di ba? Ulit. Okay, na-explain na natin yan. Criticism. Ito. Tingnan natin to. Okay, sabi dito. Ito. In 2022, I received the Leadership Excellence. Moons Carino, thank you for giving me this award. Nakatulong pala ito kasi kinausap ko si Moons. Sabi ko, may mga inquiry ako sa kanya tungkol dito sa LA. So, nabigyan tayo ng award ng 2022. Ayan, I received the Leadership Excellence Award in Social Media Blog, award from the Outstanding Filipinos in Los Angeles on Top LA Award. The top award for Leadership Excellence honors extraordinary Filipinos who have demonstrated exceptional drive and dedication towards career success and excellence, made a significant impact in their industry, and exemplary leadership and commitment to the advancement of everything Filipino in the community. Attached here to, ayan yung exhibit. You know what, mga kababayan? Habang ito ay, pinaprepare namin itong case na to, I realized na kaya pala yung mga politiko, lagi silang may mga award. Okay, kasi yung mga award, binibili yung award. Alam mo, kanina nakausap ko yung lawyer, sabi niya, do you know this, itong parang award-giving body? Sabi ko agad sa kanya. Sabi ko sa kanya, you know what? Yeah, I know that. It's for money. Sabi ko, I know a lot of people there. Tapos, sabi niya, I'm part of it. Sabi ganun sa akin, what? Sabi ko, you're part of it? Sabi ko, Filipino club, sabi ko, I think I made a mistake. Sabi ko, I wasn't preparing that club. So, yung pala, ibang club. So, I said, sorry. Tapos sabi niya, I am part of that organization. Sabi ko, I was talking that Filipino club. Mga ganun. Sabi ko, na-realize ko kaya pala itong mga politiko gusto may mga award. Kasi later on, pwede magkamit. So, anyway, balik na tayo dito. Baka ano pa masabi ko. Number 9, okay? The one plaintiff dismisses Boljak TV broadcast as significant and largely centered around crass and foul language. So, kasi sinasabi nila na, walang kwenta, puro basura lang daw yung aking vlog, at mga foul language. Well, hindi ka pa magkakaroon ng jutang ginimes. Hindi naman foul ang jutang ginimes, di ba? Sabi dito, which are often paired with highly controversial gossips involving politics. Gossip lang daw to, chismis lang. Siyempre, ganun talaga. Kanya-kanyang defense yan. Involving politicians and other famous individuals. Sabi ni Abel, ng kanyang lawyer. Recent events show plaintiffs' dismissive view could not be further from the truth. In the last few weeks, sabi niya ang aking lawyer, a Boljak TV report on Philippine Drug Enforcement Agency surveillance reports on Coca-Cola used by the current President Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan, nabasa na ito ng mga palangga ko sa California. In 2012, ayan, a true and correct copy of which is attached here to exhibit, ayan. So, pinakita ko yung dalawang dokumento na pinag-uusapan dyan sa Senado right now, yung nasa hearing. Okay? Okay. In 2012, a true and correct copy of which is attached here to Exhibit 5 sparked considerable press coverage in the Philippines, led to an investigation by the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Thank you, Senator Bato, or PODD committee, in which I have been invited to testify. A true and correct copy of the formal invitation by the Senate Committee is attached here too. Ayan, Exhibit 6. It is worth noting that at no time has the PODD committee offered to allow me to testify remotely, with the exception being to permit me testify from the Philippines consulate in Los Angeles in either case. I fear that if I appeared on the Philippine soil, whether in Manila, in Los Angeles, I risk arrest, or worse, or being forced to reveal the source for my information, which is otherwise
protected under California's SHIELD Act. Pinost ni ni Sas. Si Sas, Sas, pinost mo to, di ba? Hindi ako pwedeng pilitin kung pwede na ilabas ko yung puting ahas ko. Sa Pilipinas, haharasin ka, gugurgurin ka. So dito protected ang aming free speech. At may batas na hindi pwede. Baka daw nag-i-echo. O nga nasaan kasi ako nasa office ako lang mag-isa. Ayan. So hindi ka pwedeng pigilin kung sino ang source mo. Kaya keep on coming, mga kababayan. Mag-message pa kayo, mga puting ahas. Kaya hindi ko kayo papangalanan kasi protected ako ng batas dito sa California. Okay? O nga, nag-echo, no? Anyway, ito. So, criticism of Marcos administration. When I supported BBM since coming to power in June 2022, I have criticized him for election fraud, smuggling, bribery, illegal drugs, conspiracy, and other form of corruption. O yan, nilagay ko kayo ilalagay ko kayo sa tablado eh. I supported Marcos Jr. because when I was still a child, his father and Marcos Sr. was in power. Ayan, no? Ayun naman, fair and square yan. Even though there were some negative events and reported abuses, there were also many infrastructure projects that were completed. During those times as a young child, I remember that children were more patriotic and disciplined compared to now. I hope that the good deeds of Marcos Sr. that I remembered would be continued by Marcos Jr. Totoo naman yan, kaso lang, binudol tayo. Binudol tayo ng bonggang-bongga, okay? Some of Marcos' promises were to pursue electoral reform, addressing hunger, providing affordable commodities, and creating jobs. Unfortunately, within just barely 2 months of Marcos Jr. coming into power, I learned from our common friend, Glenn Chong, a lawyer who worked closely with Bongbong and Liza Kitag, Satanas, diba? And Lisa Marcos conspired with the founder and president of Smartmatic, which ran the Philippine voting system in 2022 to commit electoral fraud and rig the 2022 election for Bongbong. I respect Mr. Chong and value and rely upon his opinion. Declaration yan. May declaration si Attorney Glenn Chong. Okay. Here, mga kababayan. Okay? Number 12, listen to this. Nakahanap ako ng ebidensya dito. Kasi, babasahin ko muna. This was followed by a steep spike in the price of commodities such as rice, onions. Wait a minute. Pala yung layo ng mic. Okay, rice, onions caused in part by smuggling and hoarding by syndicates. At this time, President Marcos appointed Michael Ma, a business partner of Lisa Marcos with alleged ties to smugglers, to be special envoy to the People's Republic of China. Ma also was a business partner of Martin Araneta, the First Lady's brother, who also is alleged to have ties to smugglers. No public announcement was made of the appointment as he simply appeared at an event at the Chinese embassy with Lisa Marcos dun sa screen, nag-appear din si Lisa as a special envoy to China. Attached here is Exhibit 7. Nandito yata yung Exhibit 7 ba? Yung mga exhibit dito. Okay. Anyway, tignan natin Exhibit 7. Okay? Ito pala Exhibit 7. Okay, hindi mo na to pwedeng burahin, ha, Lisa. Natama. Hindi pala yan. Exhibit 7. Tama ba? Anyway, mamaya na tayo sa exhibit. Okay? Exhibit 7. So anyway, kukwenta ko lang to sa inyo. Okay? So, may nakita akong article in Chinese. Buti na lang, nakalagay talaga dun sa article na yon. Ngayon alam na nila, pero hindi yun na pwedeng burahin yan. Kasi, naka-archives na yan. Okay? Nakalagay dun sa Chinese newspaper na tin-translate ko, na nakalagay doon na sa report ng journalist na yon, na si Michael Ma
ay special envoy. That's the only published article in Chinese na nagsabi na si Michael Ma ay special envoy. Sabi ng lawyer ko, do you have evidence na si Michael Ma ay tinalaga na special envoy to China? Noong una sabi ko, yun nga eh. Sabi ko, yun yung problema. Walang ni-report ang mainstream media. Ni isa wala. Kaya sabi ng lawyer ko, oh my God, it's really unbelievable. Ano? So wala. Sabi ko, although sabi ko may nag-appear siya, may video pa ako na nasa embassy siya. Sabi niya, you dig more, maganap ka pa na maganap. Thank God, nakakita ako ng isang article na in-archive ko na, so kahit ipabura ni Lisa yan, huli na ang lahat. Even yung mga article, lahat ng mga kalaban ko, nakuha ko na, na-archives ko na. Kasi merong ebidensya na ipinresent ko na article ng ABS-CBN. Nung nag-release pa lang sila, nag-press release sila, pinagkukuha na ng mga palangga ko. Pinagkukuha ko na ang mga ebidensya. So, nung binalikan namin, sabi ko sa lawyer ko, hey, they deleted the article. Grabe, galingo-lingo yung lawyer ko ha. So, ibig sabihin, kayang ipabura ni Lisa yung mga published article na para walang ebidensya, para malinis. Pero kung naka-archives yan, mga palangga, hindi yan mabubura. Mabubura lang doon sa page, sa website nila, pero nasa archives yan. Diba? So, akala naman nila siguro, yung mga bangag ng mga utak, sila lang ang may sila lang ang may karapatang mag-isip na monopolya nila ang talino. Kaso bangag yung talino nila. Alright? So, yun mga kababayan. Okay. So, nakahanap ako ng article na talagang ay special envoy. Okay? So, nakalagay dito ako. Marcos retribution against critics. Sabi ko, over the years, I have spoken out and criticized the last 3 administrations. Aquino, Rodrigo Duterte, at siya. Diba? Alam niyo naman yan. Alam niyo yan talaga na lahat ng administration ay kinriticize ko. Tapos sabi ko dito, yet, it has been only during the Marcos administration that I had to endure extreme harassment because of my being critical of those in power. Okay? So, ito mga iba, mahaba na to, basahin mo na lang itong mga iba. Yung mga importante lang ang babasahin ko ng bongga. This is exciting. Okay? Okay. Ito, exciting to mga palangga. Hindi ko lahat i-discuss, so yung mga exciting part lang. Number 20. I have been told by multiple sources with ties to the Marcos administration that Lisa Marcos has pushed Abel Bacudio and another designer to file legal action against me with her support. Lisa Marcos intends to use the resources of the federal law enforcement agencies to exact retribution against me that my life may be in danger. See Declaration Glenn Chong. Alam mo, talagang may nagsasabi na sa akin na mga taong nasa paligid din sa Smugs na inuutusan niya to mga designer na to file against it. Ikaw, ito tanungin ko kayo, 2022 wala kang pambayad sa kuryente, wala kang malamon, wala kang pambayad sa bills mo, tapos you can afford, diba? Tapos you can afford US lawyer. You know what I mean? Yan lang ang tanong ko sa inyo. You'll be the judge. Pupunta ka ng Amerika with business class, tapos mag-hire ka ng lawyer sa Pilipinas, lawyer sa Amerika. You will be the judge, mga palangga. Okay. Now, ano pa yung mga importante dito? Ito. On December 30, 2023, I received an anonymous text informing me that a 10 million bounty, had been put in my head. Ayan, alam nyo na yung mga ganyan. So, ito yung text sa akin. Alam mo,
Tinranscribe ko to, yung text messages sa akin, pero dito sa Amerika, siguro sa Pilipinas ganun din. Hindi pwede yung transcription o translation ko. Dapat may independent translator which is registered or certified ang tawag sa kanya, na patunay na yung translation ko is accurate kasi baka out of context mo. So, ito yung translation niya. Exactly. Actually, Tagalog yan eh. Matatawa ka, pero nandun yan sa exhibit, I think. Sabi niya, the text can be translated as, "Be careful, Madam. General Manager Mel Robles of the Philippine Charter Stakes Office has received a year-end bonus of 570 million from the Lotto. That's why he volunteered to fund the plot to kill Maharlika. The plan was formed for you at Fort Winbar in BGC. Your value is 10 million." Eh, may yak-yak pa, oh. They are in panic mode because of the cocaine expose. Di ba matagal, 2022 pa lang in-expose ko na yung pagiging pulburon, kaya nga may nabuo tayo na, meron tayong word na pulburon. Di ba? They put a bounty on your head. It was taken from the recent winner who was a lone bettor. Sabi ito pala yung Tagalog. Oh. Sorry, madam. Sabi niya, it's awkward, na Tagalog. That awkward that the information is about an attempt on you, but of course, your safety, you have to know. Ayan, see declaration, Dulce Corazon, siya yung certified translator. Alright, the reference to the Pulburon expose stems from series of reports that I made beginning in October 2022 regarding BBM's alleged Pulburon news that culminated in the recent released leaked documents from the Philippine Drugs Agency or the PDEA, detailing history of substance abuse for which he was under PDEA surveillance in sometimes in Fidel. Sabi ko sa'yo, Lisa, isasama ko lahat to eh. Alright? Okay, Bongbong's past drug use are nothing new because as former President Rodrigo Duterte has accused him of being a drug dealer. O yan. Okay. Okay. One of the Justice Department personnel, ito naman ang declaration ni Atty. Glenn Chong tungkol sa aking death threat nasa Exhibit 12. One of the Justice Department personnel that Mr. Chong indicated was involved in Lisa Marcos' campaigns of retribution, okay, was Jose Arcadis Jr. Ayan, damay-damay kayong lahat. Who serves as Undersecretary of the Immigration and Special Concerns. Around this time, I discovered that an image of my U.S. passport was being leaked on Twitter. You know what? Alam mo, Lisa, okay, natakot sila. Nileak nila, thank you, Joey, Joey Palanga, thank you for sending me. Nileak nila ng few minutes yung aking U.S. passport. At ito ay galing sa immigration. Screenshot sa kanilang, tawag dyan, sa kanilang computer. Okay, di-violate nila yung privacy, okay, ng aking pagkakakilan nila ng passport record ko. Doon sa pag-leak ng PDEA, na bangag si Marcos, wala akong nilabag na batas doon. Pero yung pag-influence ni Lisa na ipakalat yung passport ko to harass me, dyan ka nagkakamali. Kaya mga kababayan, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas habang kayo ay nasa bangag na administrasyon. Imagine mo ang passport ko, okay? Nileak nila. So, ibig sabihin, ang mga passport nyo, pwedeng dukutin ni Lisa lahat. Sabi ko sa'yo, fixer tong gagawin ko. Nileak nila, ito, nasa exhibit to eh. Ito, here. Tignan natin dito, ha? Exhibit at ang passport. Nakita ko to kanina eh. Tignan natin ito. Ang haba kasi ng mga ito. Tignan natin. Dito yung passport. Ito yung mga exhibit na pinakita ng lawyer ko. Oh, grabe. Uy, mga lawyer, you will learn from this. Lawyer sa Pilipinas. Ito, nilik ng mga julul. Nilik nila yung passport ko. Buti lang, passport challenge, buti lang ang ganda-ganda ng alindog ko. Ay, by the way, ito yung exhibit palangga, oh. Dali, Ito yung exhibit kanina na Tagalog. Pumunta na tayo sa exhibit. Total published naman na ito eh. Nakita nyo yan? Okay? Oh, mag-ingat ka, madam.
pa-year-on bonus kay Milangka, 570 million, patama sa loto. Kaya siya nag-volunteer na i-fund ang paggurgur kay Palangga. Okay? The Quark Wine Bar BGC, nabuo ang plano, 10 million ang halaga, panic mode sa mga pasabog na pulburon. O, di ba? So yan, alam mo, feeling ko itong translator dito, nanonood sa akin. Hindi ko siya kilala, pero feeling ko nanonood kasi nagigets na yung mga, yung mga exhibit. Okay, ito naman. Ayan. Ngayon, okay. Ito. Imagine mo, nilik nila yan. Okay? Nilik nila yan, mga Palangga. Gaano kasama ang gobyerno ni Marcos Jr.? Yan, galing yan sa immigration. Pagpasok ko nung umuwi ako. Buti lang ang alindog ko dyan, bongga-bongga. Yan, yung nilik ng PIDEA sa akin na bangag si Junior, kailangan lang malaman ng taong bayan kasi public interest yun na malaman na ang presidente ay bangag. Pero yung pag-leak ni Lisa ng passport ko, ano ang interest ng publiko dyan? Maliban na lang sa alindog ko. Ano ang interest ng publiko sa passport ni Maharlika? Ano sabi? 2 million Maharlika, iyak na. Nye. Pali na pang bobo lang kasi talaga yung mga ganong So mga kababayan, yung mga ganong klaseng crawling. So mga kababayan, lawyers, sundalo, Philippine National Police, kayo lahat ng mga mamayan Pilipino, ayan po, nilik ni Lisa, ginamit niya yung influenza, yan ang US passport ko. Ayan. Wala akong pinost na US passport ko sa buhay ko. Ang meron lang yan ay ang immigration pagpasok ko. Bakit yan nila nilik? Kita niyo kung gaano walang saysay ang gobyerno ng Pilipinas kasi ang gobyerno, ang immigration pinoproteksyonan dapat niya yung mga dokumento natin. Magkaiba to sa PIDEA leak, sa passport leak ko. Ako ay walang ninakaw sa gobyerno. Ano ang intensyon ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. na i-leak ang pasaporte ko? Dinilip nila yan right away sa Twitter kasi natatakot sila. Pero nakuha ko na lahat yan. Ikaw, Lisa, tangin na, pagdating ng tamang panahon, magbabayad ka sa lahat ng kahayupan mo. Alam nyo, nag-i-echo lang kasi ako ngayon dito ng bonggang-bongga. Alam nyo, sa mga men and women in uniform, sir, ayan, madam, nasumbong ako sa inyo. Sa mga religious group po, okay? Ginagawa nila to sa akin. Ginagawa din nila sa inyo. Pag pinagtripan kayo, pwedeng ipadukot yung kinyong mga importanteng dokumento ng labag sa batas. Isa yan. Pag-usapan naman natin yung mga exhibit, ako na lang mag-explain. Kasi yung mga masyadong, English at saka pang-court lang yon, okay? Doon dito tayo sa pinakita, ayan. Ayan mga nilik nila Palangga. Punta tayo sa mga ebidensya. Ayan. Ito. Isa yan na aking pinresent. Okay, dahil filed na po ito sa mga panggigipit. Ayan, nakasulat din yan dyan na ito ay sponsored ni Lisa Smugs. Ayan yung mga exhibit na yan. Okay? So ito, mga Palangga, ito yung warrant of arrest na inisyu sa akin na gumamit sila ng fabricated address o gawa-gawang address o tanim kaso. Ayan, pinresent ko yan, sinalaysay ko lahat yan dyan. Ayan, nakita nyo yan, mga Palangga. Ito yung larawan ng panggigipit ni Lisa Marcos. Dito lahat sa case na to, sa anti-slap motion na pinresent namin, ayan, ipinakita ko din ito na itong si Abel Bacudio ay kinancel siya. Kaya nga kami nagkakilala. Kasi kinancel siya. Wala siyang pera, okay? Dahil kinancel siya, nawalan siya ng project, umiiyak-iyak siya ng bonggang-bongga, malungkot, kaya tinulungan ko magbenta ng jacket. Ito ay patunay kasi sabi niya hindi daw siya nag-hirap. Kasi parang doon sa kanilang press conference, sabi niya na, para may nagtanong yata doon, na kesyo, sinasabi ni Maharlika na tinulungan ka daw niya. Dinideny niya na hindi ko siya tinulungan. Okay? So ito mga ebidensyang ito, pinakita ko na
natanggalan siya ng contract. So, nawalan siya ng pera. So, yan yung mga ebidensya, mga palangga. Marami pa eh. Hanap tayo ng bonggang-bonggang mga video. Ito. Ayan. Ayan, Abel, sinungaling ka kasi na sinasabi mo na hindi kita natulungan. Ang sabi mo pa, dinamitan mo ko. Diba? Kung makapagpakalat kayo ng kasinungalingan, dinamitan daw niya ako palangga. Para bagang pinisan, para ba akong pinulot dun sa kanto na wala akong damit, tapos dinamitan ako. Okay, so ano yung kwentong yan? Diyan po sa video na yan na tinranscribe ko, ay inamin niya mismo na ito, hindi niya pwedeng sinungaling kasi video yan. I transcribed that already. Buti na lang sa channel ko yan, kung hindi, binura niya na rin yan. Oh, ano yan? Oh, excerpt from Abel interview. Oh, ano sabi niya dyan? Okay, ano sabi ko? Hello, Maharlika. May Tagalog yata dito. Na-present ko rin yata yung Tagalog. Ito. May Tagalog. So, kasi may Tagalog, then may English. Oh, ito yan. Okay, ito original Tagalog transcript. Hello, mga palangga. Sabi ko, here's Abel, my friend. So, pag-uusapan natin kung paano siya nagsimula. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan kasi 2 years na po kaming nag-uusap ni Abel. On December 23, 2020, dahil lamang sa isang TikTok post na naalala ko yun, na pinuri niya po si former First Lady Imelda Marcos. Natatandaan ko, parang ang sabi mo, in your opinion, na gusto mo si Imelda. So dahil po sa post na yon, na hinangaan mo lang naman si former First Lady, yung mga contracts mo na cancel. Okay? Ang sabi ni Abel, yung mga merchandise lang ang pinol out nila. Okay? So may pag-amin. May ebidensya, may pag-amin na natanggalan siya ng mga contracts. Okay? Sabi dito, sabi ko, so dahil sa mga bashing at panawagan, gusto nilang pilayan ka sa iyong hanap buhay. Sa iyong karera na dapat maging miserable ka dahil sinusuportahan mo ang mga Marcos. Yun ba yung nararamdaman mo? Okay. Sabi ni Abel, medyo nasad ako. Super depressed ako kasi sa gitna pa tayo ng pandemya. O diba? Nasad siya, na-depressed siya. Kasi nawalan siya ng pera. Pero sa kanyang mga press release, hindi siya naghirap. Sa halip, ako pa yung parang pinulot sa sarili na dinamitan ako, di ba? Ang galing mag-twist. Pero may mga ebidensya tayo. This is factual. This is not hearsay factual. May video, may translation. Sa tingin mo, mga palangga, mananalo ba si palangga dito? Okay. Sabi ko, so, sa kabila ng pag-cancel sa iyo, pinull out yung, mali pa yung kapila, pinull out yung merch mo. Tinanggal ka dahil sa paghama mo kay Imelda Marcos. Parang sabi mo sa sarili mo, parang trial lang ba ito? O, sabi ni Abel, kasi may reason. Ginising ako, ito yung mga nangyari sa'yo, may maganda naman na nangyari sa akin, Sabi ko, of course, dahil ano yung maganda na nangyari sa'yo? Dahil siya na po, sabi ko, ang bonggang designer ng future President Bongbong Marcos. Nakita niyo yung sinuot ni Bongbong sa SMNI, sabi ko, Abel Designs po yan. So, sobrang promote ako, sobrang tulong ako sa taong ito. Okay? At even the future First Lady, ikaw din ang nag-design. So, 8 araw na lang, sabi ko. O, di ba? 8 araw na lang ay I think this is, 8 araw na lang inauguration. No. 8 araw na, 8 araw na lang ang eleksyon. So, wala pang wala pang eleksyon yan. Okay? Alright. Ayan, tama. Okay? Sabi dito, 8 days before the election. So, sabi niya, ate, sa tulong mo rin. O, di ba? Inamin niya na tinulungan ko siya. Sabi ko, ayan, syempre naman, magtutulungan tayo. Syempre naman, magtutulungan tayo, kaya kay BBM. For sure, si Bongbong Marcos, sabi niya. Sabi ko, ganito naman kayo ka-close. Okay? Ang sinasabi niya pala dito, nako, 8 days, sabi niya, 8 days election na. Sabi ko, syempre naman, sabi ko, magtutulungan tayo kay BBM. For sure, si Bongbong Marcos. Sabi niya, oo naman, ganito tayo ka-close. So, may senyas sa dyan, gumaganon siya, na parang tutulungan
tutulungan siya ni Marcos Jr. Kung mapapansin mo yung translation dyan, sabi niya, ganito kayo ka-close. Ibig sabihin, mas close, alam niya na close kami kay Kuting, kaya nga siya nagsip-sip sa akin. Kaya nga siya nagpalakad, di ba? Maharlika, ang intention naman natin, okay, sabi ni Maharlika, okay, sabi ko, ang intention naman natin ay wala naman dapat tayong kulay kung sino ang maupo. As long as gagawa sila ng tama para sa ikaaangat natin at ikababangon natin. Ayan, sabi ko, kausapin mo yung mga kababayan natin dyan. Advice mo sa ating mga kababayan. Ano sabi mo, Abel? Hello po, maraming salamat po ate. For 2 years po, hindi mo ako iniwan. Every time natatawag ako, magte-text ako, sumasagot ka agad. Salamat sa pag-promote mo ng Abel Designs na malaking tulong din sa akin. Yung mga jacket, hanggang ngayon po, rumaratsyada pa rin, sabi niya. Ang sabi ko, sige, imbitahan mo sila na umorder. May sample ka ba dito? Ang sabi niya, wala ate, bahay ko po ito, sabi niya. Kaya sabi ko, palangga, yung sinusuot ko sa vlog ko, meron akong bagong puti at pula. Mamaya isusuot ko rin yung susunod na vlog ko, promise. Ipakita ko sa inyo. So kung gusto nyong umorder, sabi ko, Abel Designs. So sabi ni Abel, maraming salamat ate. So ito kasi isa sa complaint niya, na hindi daw totoo na tinulungan ko siya. Hindi daw totoo na siya ay naghirap. Sa halip, ako ang pinulot niya at, ako ang dinamitan niya at binihisan niya. Nagsuot lang naman ako ng jacket. Actually, bumili ako ng maraming jacket at ang aking mga kababayan. Okay? So, dito mo makikita, alam mo kaya sabi ko sa inyo, kapag nasa tama ka, nasa truth ka, mananalo ka. Although, ipapile pa lang naman to. Pero sabi ko nga, kayo ang judge. Okay? Publish na ito. Okay, publish na ito, kaya pwede ko na siyang basahin. So, hanap pa tayo ng mga exhibit. Okay? Yung mag-exhibit. Yan, pinapakita ko yung kanyang, representing to, yan, yung pagiging public figure niya. Ayan, to prove. Ayan, kasama si Sandro. Ayan, okay, ito pa. Hanap tayo ng, ito, kasi sinasabi ko, yung sa kanyang, yung kanyang fashion show. Kasi, di ba, inaano nila yan, hindi siya public figure, o gusto niyang, ito prove na may influence si Lisa Marcos sa kanya. Kasi nga, ang pinag-uusapan nga namin, ang vlog ko, it's all about corruption, smuggling. At ang interesante dito, at ang pinag-uusapan dito ay ang kapakanan ng bayan. So, ipinakita ko sa aking legal counsel, mga kababayan, na ito siya. Okay? So, sinalansan namin lahat yung buwang-buwang. Okay? So, huwag na natin lahatin, pero hanap tayo ng mga, ito. Okay? SMNI, you're here. Okay? Ayan, SMNI, yan yung report nyo sa kanya.